Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, kung saan ang hamog ay tila palaging nakayakap sa lupa tuwing umaga, naninirahan ang isang sabongherong nagngangalang Vincent. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang tahimik ngunit masipag na binata. Hindi siya kasing yabang ng ibang sabongero at hindi rin siya kasing swerte, kaya madalas siya ay pinabaliwala ng iba. Ang buhay ni Vincent ay umiikot lamang sa kanyang maliit na kubo, sa kanyang iilang panabong na manok at sa mga laban sa sabungan tuwing linggo. Sa bawat laban, dala niya ang pag-asang makabawi sa mga nakaraang pagkatalo. Ngunit sa kasamaang palad, tila ba palaging kinakapos ang kanyang kapalaran. Halos wala nang natitira sa kanyang kinikita at minsan pa'y kinakailangan niyang mangutang upang makasali lamang sa susunod na laban. Isang gabi, matapos ang isa na namang masaklap na pagkatalo, naglakad si Vincent pauwi habang pasan ng kanyang sugatang manok. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa kanyang dibdib ay may mabigat na pakiramdam, pagod, lungkot, at pagkadismaya sa sarili. Habang siya'y dumaraan sa isang bahagi ng kagubatan na bihira niyang puntahan, napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Napatigil siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may humihila sa kanya upang lapitan iyon. Dahan-dahan siyang lumapit, at doon niya nakita ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nasilayan. Isang palaka, ngunit hindi ito karaniwan. Ang palaka ay may mahabang buntot na kumikislap sa dilim, at ang mga mata nito ay tila may sariling liwanag. Napaatras si Vincent sa una, ngunit napalitan iyon ng matinding pag-usisa. Hindi ito mukhang mapanganib. Sa katunayan, tila ito'y sugatan. May bakas ng dugo sa gilid ng katawan nito at hirap itong gumalaw. Sa kabila ng kanyang pagod at pangamba, lumapit si Vincent. Dahan-dahan niyang inabot ang palaka. Hindi ito kumibo at tila ba hinayaan lamang ang sarili na buhatin. Hindi kita pababayaan, bulong niya. Dinala niya ang palaka pauwi sa kanyang kubo. Nilinis niya ang sugat nito gamit ang maligamgam na tubig at ilang halamang gamot na alam niyang nakapagpapagaling. Inilagay niya ito sa isang maliit na lalagyan na may tuyong dahon upang maging komportable. Kinabukasan, paggising ni Vincent, agad niyang tiningnan ang palaka. Nagulat siya nang makita itong masigla na at tila mas maliwanag pa ang katawan nito kaysa noong una. Nang titigan niya ito, napansin niyang tila ba nakatingin din ito sa kanya nang may kakaibang talino. Mula noon, nagsimula ang kakaibang ugnayan sa pagitan ni Vincent at ng palakang may buntot. Araw-araw, pinapakain niya ito at inaalagaan. Hindi niya ito pinakawalan, ngunit hindi rin niya ito kinulong ng mahigpit. Para bang naiintindihan nila ang isa't isa kahit walang salita. Makalipas ang ilang araw, muling sumubok si Vincent sa sabungan. Wala siyang inaasahan. Sanay na siya sa pagkatalo. Ngunit sa pagkakataong iyon,
bago siya umalis, tila may kakaibang nangyari. Habang siya'y papalabas ng kubo, napansin niyang ang palaka ay biglang tumalon papunta sa kanyang paanan. Huminto ito sandali at saka muling tumalon pabalik sa loob. Hindi niya ito pinansin ng husto, ngunit may kung anong pakiramdam na naiwan sa kanya. Sa sabungan ng araw na iyon, kakaiba ang naging takbo ng laban. Ang kanyang manok, na dati mahina at madalas umatras, ay naging agresibo, mabilis, at tila ba may kakaibang lakas. Nanalo siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming laban, nakatikim siya ng panalo. Hindi lamang basta panalo, isang malinaw at kahangahangang tagumpay. Nagulat ang mga tao. May ilan pang nagtanong kung may bago pa siyang teknik o pinakain sa manok. Ngunit si Vincent mismo ay walang maisagot. Pag-uwi niya, agad niyang naalala ang palaka. Pagpasok niya sa kubo, nakita niyang nakaupo ito sa gitna, tila naghihintay. Muli niyang napansin ang kakaibang liwanag nito. At doon nagsimulang sumibol sa isip ni Vincent ang isang bagay na hindi niya agad pinaniwalaan. Na marahil, ang palakang iyon ay hindi pangkaraniwan. Lumipas ang mga linggo at sa bawat laban na sinasalihan niya, tila sumusunod sa kanya ang swerte. Hindi man palaging panalo, ngunit malinaw na nagbago ang takbo ng kanyang kapalaran. At sa bawat pagkakataon na siya'y aalis, ang palaka ay tila may ginagawang kakaibang kilos. Parang nagbibigay ng senyales. Hindi na ito basta alaga lamang. May lihim itong dala. At habang lalong gumaganda ang buhay ni Vincent, hindi niya napapansin na may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. Mga matang may alam sa tunay na pinagmulan ng palakang may buntot. At darating ang araw na ang biyayang kanyang tinatamasa ay may kapalit na hindi niya inaasahan. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Vincent matapos ang sunod-sunod niyang panalo sa sabungan. Ang dati kinakaawaan lamang ng kapwa sabungero ay nagsimulang hangaan at ang iba na may lihim na naiinggit. Sa bawat laban na kanyang sinasalihan, tila may kakaibang pabor ang tadhana sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang tahimik at mapagmasid. Hindi niya lubos maipaliwanag kung saan nagmumula ang kanyang swerte. Ang tanging naiisip niya ay ang palakang kanyang inalagaan, ang nilalang na may buntot at kumikislap na katawan. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Vincent sa harap ng kanyang kubo, pinagmamasdan niya ang kalangitan. Maliwanag ang buwan at ang hangin ay malamig. Sa kanyang tabi, naroon ang palaka, nakaupo at tila nakikiramdam sa paligid. Napansin ni Vincent na sa tuwing lumalapit ang gabi, lalong lumiliwanag ang katawan ng palaka. Ang buntot nito ay tila may sariling galaw, at ang liwanag ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito tulad ng ilaw ng alitaptap, kundi mas malinaw at mas buhay. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Hindi na siya natatakot tulad ng dati.
Sa halip, nararamdaman niya ang kakaibang kapanatagan sa presensya nito. Hinawakan niya ang palaka. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na init mula sa kanyang palad, papunta sa kanyang katawan. Napapikit siya. Hindi ito masakit, ngunit napakalakas ng pakiramdam. Parang may ipinapasa sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Bigla niyang nakita sa kanyang isipan ang mga larawan. Isang malalim na kagubatan, isang sinaunang puno ng balete, at isang grupo ng mga nilalang na hindi tao, mga anyong anino na may kumikislap na mga mata. Napaatras si Vincent at mabilis na nabitawan ang palaka. Huminga siya ng malalim, tila hinahabol ang sarili mula sa kakaibang karanasan. Tumingin siya sa palaka. Tahimik lamang ito, ngunit ang mga mata nito ay tila mas malalim kaysa dati. Mula noon, nagsimula siyang maging mas maingat. Napansin niyang hindi lamang swerte sa sabong ang dulot ng palaka. May mga pagkakataon na tila mas mabilis ang kanyang pakiramdam, mas malinaw ang kanyang pag-iisip, at mas matalas ang kanyang desisyon. Sa sabungan, hindi lamang lakas ng manok ang kanyang sandata. Tila ba nararamdaman niya ang galaw ng kalaban bago pa ito mangyari. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong ito ay ang pag-usbong ng mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, may narinig siyang kaluskos sa likod ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang lumabas, dala ang isang maliit na ilawan. Wala siyang nakita. Ngunit nang siya'y lumingon pabalik, nakita niyang ang palaka ay wala sa loob. Nagmadali siyang hanapin ito. Lumabas siya sa bakuran at sinundan ang bakas sa lupa. Ang mga marka ay patungo sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya upang sundan ito. Sa pagpasok niya sa kagubatan, muling sumalubong sa kanya ang pamilyar na pakiramdam, ang katahimikan na tila may itinatagong lihim. Narating niya ang malaking puno ng balete kung saan niya unang nakita ang palaka. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang palaka na nakatayo sa gitna ng isang bilog na tila gawa sa liwanag. Sa paligid nito ay may mga aninong gumagalaw. Hindi malinaw ang kanilang anyo, ngunit ramdam ni Vincent ang kanilang presensya, malalakas, matanda, at hindi pangkaraniwan. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Isa sa mga anino ang tila lumingon sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding lamig na parang tumagos sa kanyang buto. Hindi siya makagalaw. Ngunit ang palaka ay biglang tumalon papunta sa kanyang direksyon. Sa isang iglap, nawala ang mga anino. Nawala ang bilog ng liwanag. At muli, ang kagubatan ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Naiwan si Vincent na naguguluhan. Hawak ang palaka na tila walang nangyari. Pagbalik niya sa kubo, hindi na siya nakatulog. Ang mga nakita niya ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. At doon niya napagtanto. Ang kanyang alaga ay hindi lamang simpleng nilalang. Ito ay may pinagmulan. May koneksyon sa isang mundong hindi niya palubos nauunawaan. At sa mundong iyon,
siya ay nagsisimula ng mapasama. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalalim ang misteryo. At kasabay nito, may mga taong nagsisimulang magtanong, bakit biglang nagbago ang kapalaran ni Vincent? At higit sa lahat, ano ang lihim na kanyang itinatago? Mula ng gabing iyon sa ilalim ng balete, hindi na muling naging payapa ang isipan ni Vincent. Ang bawat kilos ng palakang may buntot ay tila may kahulugan na hindi niya mabigyang linaw. Ang dati simpleng pag-aalaga ay napalitan ng pag-iingat at tahimik na pagdududa. Sa umaga, sinusubukan niyang bumalik sa dating gawain, paglilinis ng kulungan, pagpapakain ng mga manok, at paghahanda sa susunod na laban. Ngunit sa likod ng kanyang isip, nananatili ang alaala ng mga aninong nakita niya sa kagubatan. May mga pagkakataon na napapatingin siya sa paligid, pakiramdam niya'y may nakamasid sa kanya. At hindi siya nagkakamali. Sa kabilang dulo ng baryo, may isang matandang lalaki na bihirang lumabas ng kanyang tahanan. Kilala siya bilang si Mang Rodel, isang tahimik na nilalang na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sinasabing, marami itong alam sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Ngunit wala ni isa mang naglalakas loob na lumapit upang magtanong. Sa araw na iyon, habang si Vincent ay pauwi mula sa sabungan, dala ang panibagong panalo, may isang pares ng matang nakasunod sa kanya mula sa malayo. Hindi siya napansin ni Vincent. Ngunit ang matandang si Mang Rodel ay matagal nang nakamasid. Pagdating ni Vincent sa kanyang kubo, agad niyang inilabas ang kanyang panabong na manok at inalagaan ito. Ang kanyang mga galaw ay mas maingat kaysa dati, tila ba bawat hakbang ay pinag-iisipan. Sa loob ng kubo, ang palaka ay tahimik lamang na nakaupo sa sulok. Ngunit nang pumasok si Vincent, bahagya itong gumalaw at ang buntot nito ay kumislap ng saglit. Napansin iyon ni Vincent. May alam ka ba sa lahat ng ito? Bulong niya. Walang sagot. Ngunit ang katahimikan ay tila may sinasabi. Kinagabihan, muling bumigat ang hangin. Hindi tulad ng karaniwang gabi, ang paligid ay tila masyadong tahimik. Walang huni ng kuliglig, walang galaw ng dahon. At muli, naramdaman ni Vincent ang presensya ng kung sino man na nagmamasid. Lumabas siya ng kubo, dala ang kanyang ilawan. Sa dilim, may isang anyo na unti-unting lumitaw. Isang matandang lalaki. Payat, nakayuko, at may mga matang tila nakakita na ng napakaraming lihim. Alam ko kung ano ang dala mo, wika nito sa mahinang tinig. Napahigpit ang hawak ni Vincent sa ilawan. Sino ka? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Lumapit ito ng kaunti at doon mas nakita ni Vincent ang mukha nito. Puno ng kulubot, ngunit matalim ang tingin. Matagal ko nang hinihintay na may makatagpo sa kanya. Sagot ng matanda. Tumigil ang tibok ng puso ni Vincent sa narinig. Ang palaka, mahinang sabi niya. Tumango ang matanda.
Hindi mo pa nauunawaan kung ano ang hawak mo, dugtong nito. At kung magpapatuloy ka ng walang alam, hindi lamang ikaw ang mapapahamak. Tahimik si Vincent. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o makinig. Sabihin mo sa akin, wika niya sa huli. Umupo ang matanda sa isang bato at tumingin sa kagubatan. Ang nilalang na iyon ay hindi tagalupa, panimula nito. Ito ay bantay, isang tagapangalaga ng isang sinaunang puwersa. Noon pa man, may mga nilalang na inatasang magbantay sa balanse ng kapalaran. Kapalaran? Ulit ni Vincent. Oo, sagot ng matanda. Hindi lahat ng swerte ay basta dumarating. May mga pagkakataon na ito ay ipinapahiram at may kapalit. Natahimik si Vincent. Naalala niya ang kanyang mga panalo, ang mga pagbabagong nangyari sa kanya. At ano ang kapalit? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng diretso. Kapag ang isang tao ay tumanggap ng higit sa nararapat, may kukunin ang mundo upang ibalik ang balanse. Isang malamig na hangin ang dumaan. Hindi pa huli ang lahat, dagdag ng matanda. Ngunit kailangan mong magpasya. Aalagaan mo ba siya bilang isang biyaya o gagamitin mo siya bilang isang kasangkapan? Napayuko si Vincent. Hindi niya inakalang ang kanyang simpleng pag-aalaga ay hahantong sa ganitong kalalim na usapin. Kung bibigyan kita ng babala, sabi ng matanda, ito iyon, huwag mong hayaang manaig ang kasakiman. Tumayo ang matanda. At tandaan mo, may iba pang naghahanap sa kanya at hindi sila kasing mahinahon ko. Unti-unting naglakad palayo ang matanda hanggang sa tuluyang mawala sa dilim. Naiwan si Vincent, nakatayo sa harap ng kanyang kubo, dala ang bigat ng mga salitang kanyang narinig. Pagpasok niya sa loob, tumingin siya sa palaka. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na ito basta alaga lamang. Ito ay isang susi sa swerte, sa kapalaran, at marahil sa kapahamakan. Mula nang makausap ni Vincent ang matandang si Mang Rodel, hindi na nawala sa kanyang isipan ang babalang iniwan nito. Ang bawat panalo na dati kanyang ipinagdiriwang ay napalitan ng tahimik na pag-aalinlangan. Sa halip na tuwa, may bahid na ng pangamba ang bawat tagumpay. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magpatuloy. Ang sabong ang kanyang kabuhayan. Ang bawat laban ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. At sa tulong ng balakang may buntot, tila ba mas lalong lumalapit sa kanya ang mga pagkakataong dati mailap. Ngunit kasabay ng paglapit ng swerte ay ang unti-unting pagdating ng mga kakaibang pangyayari. Isang umaga, nagising si Vincent na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, kundi isang uri ng kaba na wala siyang may paliwanag. Lumabas siya ng kubo at napansin niyang ang kanyang mga manok ay hindi mapakali. Ang iba'y tila takot
ang iba na may tila may iniiwasan. Lumapit siya sa kulungan. Isa sa kanyang mga pinakamalakas na panabong ay nakahandusay sa lupa, wala ng buhay. Napaatras si Vincent. Wala itong sugat. Wala ring palatandaan ng sakit. Ngunit malinaw na ito'y biglang nawala sa buhay. Napatigil siya. Naalala niya ang sinabi ni Mang Rodel. May kapalit. Hindi niya agad tinanggap ang ideya. Sinubukan niyang maghanap ng paliwanag. Baka may nakain itong masama o baka napagod lamang. Ngunit sa loob-loob niya, may isang tinig na nagsasabing hindi iyon basta pangkaraniwan. Pagbalik niya sa kubo, nakita niyang ang palaka ay mas maliwanag kaysa dati. Ang buntot nito ay tila kumikislap ng mas matindi at ang mga mata nito ay mas buhay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang distansya mula rito. Parang may pagitan na hindi niya makita. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanyang mga laban. At gaya ng dati, nanalo siya. Mas malaki ang kanyang kinita. Mas dumami ang humahanga sa kanya. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring dumadalas ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang kapitbahay ang nagkasakit ng biglaan. Isang bata sa baryo ang nawalan ng alagang hayop na walang bakas. At isang gabi, habang naglalakad si Vincent pauwi, napansin niyang tila mas madilim ang kagubatan kaysa dati. Parang may kung anong gumagalaw sa likod ng bawat puno. Unti-unti, nagsimulang mag-ugnay-ugnay sa kanyang isip ang lahat. At kahit ayaw niyang aminin, nararamdaman niyang may kinalaman ang palaka sa lahat ng ito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Isang gabi, habang siya'y natutulog, nagising siya sa isang kakaibang panaginip. Nakita niya ang kanyang sarili sa gitna ng kagubatan. Sa harap niya ay ang malaking puno ng balete, at sa ilalim nito ay ang palaka. Ngunit hindi na ito kasing liit tulad ng dati. Mas malaki ito at ang buntot nito ay tila umaabot sa lupa na parang ugat ng puno. Sa paligid nito ay ang mga aninong muli niyang nakita. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw ang kanilang anyo. Hindi sila basta anino. Sila ay mga nilalang na tila may sariling anyo. Hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Isa sa kanila ang lumapit. Atin na ang kapalit. Wika nito sa tinig na malamig at mabigat. Naramdaman ni Vincent ang takot. Ano ang ibig ninyong kunin? Tanong niya kahit nanginginig. Walang sagot. Ngunit unti-unting lumapit ang mga nilalang. At sa sandaling iyon, nagising siya. Hingal na hingal, pawis na pawis, at may matinding kaba sa dibdib. Mabilis siyang tumingin sa paligid. Nasa kubo pa rin siya. Ngunit may kakaiba. Ang palaka ay wala sa kanyang kinalalagyan. Napabangon si Vincent at naghahanap. Paglabas niya ng kubo, nakita niya ito sa labas, nakaharap sa kagubatan. Tahimik, hindi gumagalaw, at tila may hinihintay. Lumapit si Vincent, ngunit bago pa siya makapagsalita,
Ang palaka ay dahan-dahang tumalon papalayo, papunta sa direksyon ng balete. At sa unang pagkakataon, hindi ito huminto upang hintayin siya. Naiwan si Vincent, nakatayo sa dilim, pinagmamasdan ang unti-unting pagkawala ng nilalang na naging dahilan ng kanyang pagbabago. At sa kanyang puso, malinaw na ang isang bagay. Ang swerte na kanyang tinanggap ay nagsimula ng maningil, at ang tunay na kapalit ay hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi nag-atubili si Vincent. Sa sandaling makita niyang papalayo ang palakang may buntot patungo sa kailaliman ng kagubatan, agad niya itong sinundan. Wala na siyang iniisip na takot o pag-alinlangan. Ang tanging nasa isip niya ay ang katotohanang may nangyayaring hindi niya na kayang baliwalain. Ang gabi ay tahimik ngunit mabigat. Habang siya'y papasok sa kagubatan, napansin niyang ang bawat hakbang ay tila mas mahirap kaysa dati. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay parang nagmamasid sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay halos hindi na tumatagos sa siksik na dahon. Sa malayo, bahagya niyang nakikita ang kislap ng buntot ng palaka. Iyon ang kanyang gabay. Patuloy siyang naglakad, hindi alintana ang mga sanga at damong humahaplos sa kanyang mga paa. Ngunit habang siya'y lumalalim, mas lalong nagiging kakaiba ang kanyang nararamdaman. Parang hindi na siya nasa mundong kanyang kinagisnan. Sa bawat hakbang, tila may mga bulong na sumasabay sa hangin. Mahihinang tinig na hindi niya maintindihan, ngunit malinaw na may ibig ipahiwatig. Huminto siya sandali. Hindi ako urong, bulong niya sa sarili. Muli siyang nagpatuloy. Makalipas ang ilang sandali, narating niya ang isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya kailanman nakita. Ang lupa ay mas malambot at ang mga puno ay mas matatangkad. Sa gitna nito ay ang malaking puno ng balete, ang parehong puno na kanyang nakita noong una. Ngunit ngayon, iba ang itsura nito. Mas madilim, mas buhay, at tila may sariling paghinga. Sa paanan nito, naroon ang palaka. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa paligid nito ay muling naroon ang mga nilalang, ang mga aninong dati niyang nasilayan. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanilang anyo. May ilan na may mahahabang kamay, may iba na tila may sungay, at ang iba na may mga matang kumikislap sa dilim. Napatigil si Vincent. Ramdam niya ang bigat ng kanilang presensya. Isa sa mga nilalang ang lumapit sa kanya. Dumating ka rin, wika nito. Hindi na siya umatras. Anong gusto ninyo? Tanong niya. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang sandali. Hindi kami ang may gusto, sagot ng nilalang. Ikaw ang tumanggap. Napakunot ang noo ni Vincent. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Ang palaka ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ang mga mata nito ay tila mas malalim, parang may sariling isip na kayang umunawa. Ang nilalang na iyan ay tagapamagitan, paliwanag ng isa pang nilalang.
Sa pamamagitan niya, ikaw ay nabigyan ng pabor ng kapalaran. At kapalit, tanong ni Vincent. Tahimik muli. Ngunit unti-unting lumapit ang mga nilalang. Balanse, sabay-sabay nilang wika. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Hindi maaaring may makakuha ng walang mawawala, dugtong ng unang nilalang. Sa bawat panalo, may isang bagay na kinukuha. Naalala ni Vincent ang kanyang manok, ang mga nangyari sa baryo, ang kanyang panaginip. At ano ang susunod? Tanong niya, pilit pinatatag ang sarili. Lumapit ang palaka sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ito mukhang sugatan o mahina. Ito ay tila isang nilalang na may sariling kapangyarihan. Ang susunod ay ikaw. Sagot ng isa sa mga nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Hindi, agad niyang sabi. Hindi mo maaaring tanggihan ang kasunduan na hindi mo nauunawaan ngunit tinanggap mo. Sagot ng nilalang. Napaatras siya. Ngunit bago pa siya makakilos, ang palaka ay biglang tumalon at huminto sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong paligid. Isang matinding liwanag ang nagmula sa buntot nito at ang mga nilalang ay bahagyang umatras. Nagkaroon ng katahimikan. At sa gitna ng liwanag, tila may isang bagay na nagbago. Ang mga mata ng palaka ay tumingin kay Vincent. At sa pagkakataong iyon, may kakaibang damdamin na kanyang naramdaman. Hindi ito galit. Hindi rin ito malamig. Ito ay tila pag-unawa. Unti-unting humupa ang liwanag. At ang mga nilalang ay muling naglaho sa dilim. Naiwan si Vincent at ang palaka sa ilalim ng balete. Tahimik, ngunit malinaw na may nagbago. Lumapit si Vincent at dahan-dahang lumuhod. Ano ka ba talaga? Tanong niya. Hindi sumagot ang palaka. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Vincent na hindi na siya maaaring bumalik sa dati. Ang kanyang landas ay nagbago na. At ang kagubatan, ang mundong kanyang pinasok, ay hindi basta-basta magpapalaya sa kanya. Sa likod ng kanyang isipan, bumalik ang mga salita ni Mang Rodel. Huwag hayaang manaig ang kasakiman. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na umuukit sa kanyang puso. Handa ba siyang isuko ang swerte? O haharapin niya ang kapalit nito hanggang sa dulo? Matagal na nakaluhod si Vincent sa ilalim ng balete, hindi gumagalaw, habang nakatingin sa palakang may buntot. Ang katahimikan sa paligid ay tila mas mabigat kaysa anumang ingay. Wala na ang mga nilalang na kanina'y nakapaligid sa kanila, ngunit ang kanilang presensya ay nananatiling nakaukit sa kanyang pakiramdam. Unti-unti siyang tumayo. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, malinaw sa kanya na hindi na ito simpleng usapin ng swerte at pagkatalo. May mas malalim na puwersang gumagalaw at siya ay bahagi na nito. Lumapit sa kanya ang palaka.
Hindi ito tumalon ng mabilis, kundi dahan-dahan, tila may layuning iparamdam ang bawat galaw. Huminto ito sa kanyang paanan, at ang buntot nito ay muling kumislap, ngunit hindi kasing lakas ng dati. Hinawakan ni Vincent ang sarili niyang dibdib. "Kung ako ang kapalit," mahina niyang sabi, "bakit ka pa bumalik sa akin?" Tahimik ang palaka. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang parehong init na minsan na niyang naranasan. Ang pakiramdam na may dumadaloy mula sa nilalang papunta sa kanya. Muli, may mga larawang sumagi sa kanyang isipan. Isang sinaunang panahon. Mga taong nakatayo sa paligid ng balete. At sa gitna nila, isang nilalang na kahawig ng palaka. Ngunit mas malaki, mas maliwanag, at tila kinikilala bilang bantay ng isang kasunduan. Napahawak si Vincent sa kanyang ulo. Ang mga imahe ay hindi kanya, ngunit malinaw. At sa gitna ng mga ito, may isang bagay na kanyang naunawaan. Ang palaka ay hindi nagbibigay ng swerte. Ito ay nagpapahiram. At ang kapalit ay hindi agad kinukuha, kundi hinihintay ang tamang panahon. Napaupo si Vincent sa lupa. Kung magpapatuloy siya, mas lalong lalalim ang kanyang pagkakautang. Kung titigil siya, maaaring mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit higit sa lahat, may posibilidad na may iba pang magdusa dahil sa kanyang pagpili. "Hindi ko ginusto ito," bulong niya. Sa unang pagkakataon, gumalaw ang palaka sa paraang hindi pa niya nakita. Umikot ito sa kanyang harapan at saka tumalon palapit sa balete. Huminto ito at tumingin pabalik sa kanya. Parang may inaanyayahan. Nag-alinlangan si Vincent, ngunit sa huli, sumunod siya. Paglapit niya sa puno, napansin niyang ang balat nito ay may mga ukit, mga simbolo na tila matagal nang naroon, ngunit ngayon lamang niya napansin. Hinawakan niya ang puno. Biglang nagbago ang paligid. Hindi na siya nasa kagubatan. Nasa isang malawak na espasyo siya. Walang hangganan, walang direksyon, at puno ng mahinang liwanag. Sa harap niya ay lumitaw ang isang anyo. Hindi ito malinaw, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya nito. "Taglay mo ang pahiram," wika ng tinig na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi makapagsalita si Vincent. Ang bawat biyaya ay may kabaligtaran, dugtong nito. Ang bawat pag-angat ay may katumbas na pagbaba. Napalunok siya. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Nagkaroon ng katahimikan. Pumili. Isang salita. Ngunit dala ang bigat ng lahat. Sa kanyang harapan, may dalawang anyo na unti-unting lumitaw. Sa isa, nakita niya ang sarili, matagumpay, mayaman, at kinikilala sa sabungan. Ang kanyang pangalan ay iginagalang, at ang kanyang buhay ay puno ng kaginhawaan. Sa kabilang anyo, nakita niya ang sarili, walang panalo, walang yaman, ngunit payapa.
Ang kanyang paligid ay tahimik, at ang kanyang mga mata ay walang bahid ng takot. Napatitig si Vincent. Kapag pinili mo ang una, wika ng tinig, magpapatuloy ang pahiram. At ang kapalit? Tanong niya. Darating. Kapag pinili ko ang pangalawa, mapuputol ang kasunduan. Ngunit walang kasunod na paliwanag. Napapikit si Vincent. Naalala niya ang kanyang buhay, ang kanyang mga pagkatalo, ang kanyang pagnanais na makaahon. Ngunit naalala rin niya ang mga nangyari, ang kanyang manok, ang mga kakaibang pangyayari sa baryo, ang babala ni Mang Rodel. Dahan-dahan siyang huminga. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng desisyon. Pagdilat niya ng mata, nawala ang lahat. Bumalik siya sa ilalim ng balete. Tahimik ang kagubatan, at ang palaka ay nakatingin sa kanya. Ngunit may kakaiba. Ang liwanag nito ay bahagyang humina, at ang buntot nito ay tila hindi na kasing kinang ng dati. Napahawak si Vincent sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nagbago. Ngunit malinaw na may tinapos siya. At kasabay nito, may panibagong yugto na nagsimula. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang tunay na katahimikan. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may isang tanong na nananatili. Tuluyan na nga bang natapos ang lahat? O nagsisimula pa lamang ang tunay na kapalit? Pagkatapos ng gabing iyon sa ilalim ng balete, nagbago ang lahat kay Vincent. Sa unang pagkakataon, matapos ang sunod-sunod na panalo, hindi siya nagtungo sa sabungan kinabukasan. Nanatili siya sa kanyang kubo, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mga manok. Wala na ang dating sigla sa kanyang kilos. Ang bawat galaw niya ay tila sinasala ng pag-iisip. Napansin niya agad ang pagbabago. Ang kanyang mga panabong, na dati tila may kakaibang lakas, ay bumalik sa pagiging karaniwan. Wala nang kakaibang bilis, wala nang hindi maipaliwanag na tapang. At sa kanyang sarili, ramdam niyang nawala ang matalas na pakiramdam na dati gumagabay sa kanya sa bawat laban. Tahimik niyang tinanggap iyon. Sa loob ng kubo, ang palakang may buntot ay nananatiling naroon. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang liwanag nito ay halos hindi na makita, at ang buntot nito ay tila naging payak na lamang. Umupo si Vincent sa tabi nito. Pinili ko, mahina niyang sabi. Hindi siya umaasang sasagot ito. Ngunit sa katahimikan, may kakaibang ginhawa siyang naramdaman. Parang may naibalik sa kanya na hindi niya alam na nawala. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik si Vincent sa kanyang dating pamumuhay. Minsan ay sumasali pa rin siya sa sabong, ngunit hindi na siya umaasa sa panalo. May mga laban na siya'y nananalo, ngunit mas marami ang pagkakataon na siya'y natatalo. At sa bawat pagkatalo, wala na ang dating bigat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi lahat ay naging payapa. Sa baryo, nagsimulang kumalat ang bulong.
May mga nakapansin sa biglaang pagbabago ni Vincent. Ang dating sabongherong sunod-sunod ang panalo ay biglang naging tahimik at tila nawalan ng gana. May tinatago siya, sabi ng ilan. May nawala sa kanya, wika ng iba. At may ilan na hindi naniwala na basta na lamang mawawala ang swerte nang walang dahilan. Isa sa mga iyon ay si Lando, isang kilalang sabonghero sa Karatig Baryo. Matagal na niyang minamasdan si Vincent. Hindi niya matanggap na ang isang tulad nito ay biglang umangat at lalo na ang biglang pagbagsak nito. Sa kanyang isipan, may isang paliwanag, may lihim, at iyon ang nais niyang makuha. Isang hapon, habang si Vincent ay abala sa paglilinis ng kanyang kulungan, may narinig siyang yabag sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Lando. Matangkad, matipuno, at may matang puno ng pagdududa. Matagal kitang pinagmamasdan, panimula nito. Tahimik si Vincent. Bigla kang nanalo at bigla ka ring tumigil, dugtong ni Lando. Hindi iyon basta nangyayari. Walang sagot si Vincent. May alam ka, giit nito. Dahan-dahang tumayo si Vincent. Wala akong dapat ipaliwanag, sagot niya. Ngunit hindi nasiyahan si Lando. Lumapit ito ng kaunti at ang tingin nito ay napunta sa loob ng kubo. At doon niya nakita ang palaka. Sa unang tingin, tila wala itong kakaiba. Ngunit may kung anong nagpaangat ng kanyang kilay. Anong klaseng alaga iyan? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Vincent. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang muling bumigat ang hangin. Parang may bumabalik. Huwag mong pakialaman. Mahinahon, ngunit matigas niyang sagot. Ngunit sa halip na umatras, ngumiti si Lando. Mas lalo tuloy akong naiintriga. Sa likod ng kanyang isip, may isang babala na muling umalingaw-ngaw. May iba pang naghahanap, at hindi sila kasing mahinahon. Umalis si Lando, ngunit hindi nawala ang kanyang presensya. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Vincent na may mga matang sumusunod sa kanya. May mga yabag sa gabi. May mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. At isang gabi, habang siya'y natutulog, nagising siya sa isang kakaibang pakiramdam. Parang may nawawala. Mabilis siyang bumangon. Tumingin siya sa sulok kung saan niya karaniwang nakikita ang palaka. Wala ito. Napabilis ang tibok ng kanyang puso. Lumabas siya ng kubo. Tahimik ang paligid. Ngunit sa malayo, may isang anyo na kanyang nakita. Isang lalaking may dalang sako. At mula rito, may bahagyang kislap na pamilyar sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Vincent. Tumakbo siya. Sa unang pagkakataon, mula nang magpasya siya sa ilalim ng balete, muli niyang naramdaman ang pag-igting ng kanyang damdamin. Hindi na ito tungkol sa swerte. Hindi na ito tungkol sa sabong. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas mahalaga. Ang nilalang na
sa kabila ng lahat, ay naging bahagi ng kanyang buhay. At sa pagtakbo niya sa dilim, malinaw sa kanya, ang nakaraan ay hindi basta nawawala. Ito ay bumabalik. At ngayon, haharapin niya ito. Hindi tumigil si Vincent sa pagtakbo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon habang sinusundan ang lalaking may dalang sako. Sa gitna ng dilim, tanging ang mahinang kislap mula sa loob ng sako ang nagsilbing gabay niya. Ang liwanag na hindi niya maaaring ipagkamali. Ang palaka. Mas lalong bumilis ang kanyang paghinga. Ang lupa ay madulas. Ang mga ugat ng puno ay tila sumasabit sa kanyang mga paa, ngunit hindi siya nagpahinto. Ang kagubatan ay tila mas mabigat ngayon, parang sinusubok siya sa bawat galaw. Sa malayo, biglang huminto ang lalaki. Napahinto rin si Vincent, nagtago sa likod ng isang puno. Dahan-dahan niyang sinilip ang lalaki at doon niya nakita si Lando. Hindi na siya nagulat. Sa halip, isang malamig na galit ang kanyang naramdaman. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. Bitawan mo siya, mariin niyang sabi. Napalingon si Lando. At isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam ko na may kakaiba dyan, sagot nito. Hindi ako nagkamali. Mas humigpit ang hawak ni Vincent sa kanyang kamao. Hindi mo alam kung ano ang kinukuha mo. Tama, sagot ni Lando. Kaya nga kukunin ko para malaman ko. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang sako. May liwanag na sumilip mula rito, mas maliwanag kaysa kanina. Napatingin si Lando sa sako. At mukhang hindi ito basta hayop, dagdag niya. Lumapit si Vincent. Huli na para umatras, sabi ni Lando. Nakita ko na ang kaya nitong gawin. Nanlaki ang mga mata ni Vincent. Ano ang ginawa mo? Ngumiti si Lando, ngunit ang ngiting iyon ay walang kabaitan. Sinubukan ko, sagot niya. At totoo nga, nagbabago ang takbo ng laban kapag malapit siya. Naramdaman ni Vincent ang bigat ng kanyang dibdib. Ibig sabihin, nagsimula na muli ang pahiram, at kasabay nito ang kapalit. Hindi mo alam ang kapalit, mariin niyang sabi. Wala akong pakialam, sagot ni Lando. Ang mahalaga, panalo. Tahimik si Vincent. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito simpleng usapan. Hindi na ito basta pagbawi ng isang alaga. Ito ay pagpigil sa isang bagay na maaaring mas lumala. Kung hindi mo ibibigay, sabi ni Vincent, pipilitin kitang bitawan. Bahagyang natawa si Lando. Subukan mo. Sa isang iglap, kumilos si Vincent. Sumugod siya at sinubukang agawin ang sako. Nagkabiglaan sila at parehong nahulog sa lupa. Ang sako ay gumulong sa gilid at mula rito ay lumabas ang palaka. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong paligid. Napaatras si Lando. Ano yan? Bulong niya. Ang palaka ay nasa gitna at ang buntot nito ay muling kumikislap.
mas maliwanag kaysa noong mga nakaraang araw. Ngunit ang liwanag ngayon ay hindi lamang basta liwanag. Ito ay tila may kasamang bigat. Mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang mga anino. Parehong napalingon sina Vincent at Lando. Ang mga nilalang, mas marami sila ngayon. At mas malinaw ang kanilang anyo. Naramdaman ni Vincent ang pamilyar na lamig. Ngunit si Lando ay hindi makagalaw. Ano ang mga iyan? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit isa sa mga nilalang ang lumapit. Atin na ang kapalit, wika nito. Napatingin si Vincent kay Lando. Binalaan kita, mahina niyang sabi. Nanginginig si Lando. Hindi ko alam. Ngunit huli na ang lahat. Unti-unting lumapit ang mga nilalang kay Lando. Sinubukan niyang umatras, ngunit tila may humahawak sa kanyang mga paa. Hindi ito totoo. Bulong niya. Ngunit ang kanyang tinig ay nawalan ng lakas. Sa sandaling iyon, muling tumalon ang palaka. Huminto ito sa pagitan nila. At muli, nagliwanag ang paligid. Mas matindi, mas maliwanag, mas mapangyarihan. Napapikit si Vincent. At sa liwanag na iyon, naramdaman niyang may isang bagay na nagaganap. Isang pagtigil, isang pagharang. Unti-unting humupa ang liwanag. At nang muling dumilat si Vincent, wala na ang mga nilalang. Tahimik ang kagubatan. Ngunit si Lando ay nakahandusay sa lupa, walang malay. At ang palaka ay nakatingin sa kanya. Huminga ng malalim si Vincent. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang palaka. Sa pagkakataong iyon, alam niya, hindi pa tapos ang lahat. Ang kanyang desisyon ay nagputol ng isang landas, ngunit may iba pang landas na patuloy na sumusunod. At habang binubuhat niya ang palaka pabalik sa kanyang kubo, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya maaaring pabayaan itong mapunta sa maling kamay. Dahil sa bawat taong gagamit nito, may kapalit na darating. At hindi lahat ay kayang harapin iyon. Tahimik ang pagbabalik ni Vincent sa kanyang kubo. Ang kagubatan na kanyang dinaanan ay tila mas kalmado, ngunit ang katahimikan ay may kasamang lalim na hindi niya kayang ipaliwanag. Hawak niya ang palakang may buntot, maingat, parang isang bagay na maaaring mawala anumang oras. Pagdating niya sa kubo, agad niyang isinara ang pinto. Inilapag niya ang palaka sa dati nitong kinalalagyan. Sa unang tingin, tila muli itong humina. Ang liwanag nito ay halos hindi na makita, at ang buntot nito ay tila payak na lamang. Ngunit alam ni Vincent na hindi iyon kahinaan, kundi pagpipigil. Umupo siya sa tabi nito. Hindi na kita hahayaang mapunta sa iba, mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, wala siyang inaasahang sagot. Ngunit sa kanyang dibdib, may isang malinaw na pasya na unti-unting tumitibay. Hindi na siya sabonghero lamang. Siya ay naging tagapagbantay.
Kinabukasan, nagising si Vincent na may kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi pananagutan. Lumabas siya at tiningnan ang kanyang mga manok. Tulad ng mga nakaraang araw, wala nang kakaibang lakas ang mga ito. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Sa halip na maghanda para sa sabong, nagsimula siyang ayusin ang paligid ng kanyang kubo. Nilinis niya ang bakuran, inayos ang kulungan, at naglagay ng mga simpleng harang na maaaring makapigil sa sinumang magtatangkang pumasok nang hindi niya alam. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang may mga matang muli na nakamasid sa kanya mula sa malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagulat. Alam niyang may mga taong nakakita at may mga taong maghahanap. Lumipas ang mga araw na tahimik, ngunit hindi payapa. Isang gabi, muling dumating ang hangin na may dalang kakaibang lamig. Ang mga dahon ay bahagyang kumaluskos at ang paligid ay tila nagbabago. Naramdaman iyon ni Vincent kahit nasa loob siya ng kubo. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya sa palaka. At sa unang pagkakataon, matapos ang nangyari sa kagubatan, muling kumislap ang buntot nito. Hindi tulad ng dati, ang liwanag ngayon ay hindi agresibo. Ito ay tila babala. Lumabas si Vincent. Sa dilim, may mga anyong unti-unting lumitaw. Hindi sila tulad ng mga nilalang sa kagubatan. Ito ay mga tao. 3 sila nakatayo sa gilid ng kanyang bakuran. At sa kanilang mga mata, may isang malinaw na layunin. Lumapit ang isa sa kanila. Alam namin kung ano ang mayroon ka, sabi nito. Tahimik si Vincent. Hindi na ito bago sa kanya. Hindi namin ito kukunin ng walang kapalit, dagdag ng isa pa. May halaga ang bagay na iyan at handa kaming bayaran. Hindi ito ipinagbibili, sagot ni Vincent. Nagkatinginan ang 3. Kung ganoon, sabi ng unang lalaki, mapipilitan kaming kunin. Sa sandaling iyon, kumilos si Vincent. Hindi siya umatras. Tumayo siya sa harap ng kanyang kubo, handang harapin ang mga ito. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa tungkulin. Sa loob, ang palaka ay muling nagliwanag. At sa paligid, ang hangin ay tila huminto. Hindi alam ng mga lalaking iyon ang kanilang hinaharap. At si Vincent, kahit may takot, ay malinaw na ang pasya. Hindi niya hahayaang maulit ang nangyari kay Lando. Dahil sa bawat taong magtatangkang angkinin ang kapangyarihan, ang kapalit ay darating. At sa pagkakataong ito, handa siyang harapin ang anumang kapalit na iyon. Hindi bilang isang sabongero, kundi bilang isang bantay ng isang lihim na hindi dapat mapasakamay ng iba. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nagsimula ang isang bagong yugto. Hindi na laban sa sabungan, kundi laban sa mga taong handang ipagpalit ang lahat para sa kapangyarihan. Hindi umatras si Vincent. Sa harap ng kanyang kubo, nakatayo siya habang ang 3 lalaking dumating ay unti-unting lumalapit. Walang pagmamadali sa kanilang kilos,
ngunit malinaw ang kanilang intensyon. Hindi sila aalis nang walang nakukuha. Tahimik ang gabi, ngunit ang hangin ay mabigat. Isang beses na lang, sabi ng unang lalaki. Ibigay mo na sa amin at wala ng gulo. Hindi sumagot si Vincent. Sa loob ng kubo, muling kumislap ang buntot ng palaka, ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang liwanag ay tila pinipigil, parang may inaantay. Hindi ninyo alam ang hinahanap ninyo, wika ni Vincent. Bahagyang natawa ang isa sa mga lalaki. Alam namin sapat para malaman na mahalaga iyon. Huminga ng malalim si Vincent. Kapag kinuha ninyo iyon, dugtong niya, may darating na kapalit na hindi ninyo kayang harapin. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad ding nabasag. Hindi kami naniniwala sa mga ganoong kwento, sagot ng isa. At sa isang iglap, kumilos sila. Dalawa sa kanila ang sumugod, habang ang isa ay umiikot sa gilid ng kubo. Hindi na nag-isip si Vincent. Hinarang niya ang unang sumugod at sa lakas ng banggaan, pareho silang napaatras. Ngunit hindi siya sapat upang pigilan ang lahat. Ang ikalawang lalaki ay nakapasok sa loob ng kubo. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang paligid. Mula sa loob, sumabog ang liwanag na hindi kayang itago. Napahinto ang lahat. Ang lalaking pumasok ay napatigil sa kanyang kinatatayuan. Tila natigilan ng kanyang nakita. Unti-unting lumabas ang palaka. Ngunit hindi na ito ang maliit na nilalang na kilala ni Vincent. Sa liwanag, tila lumaki ang anyo nito, hindi sa laki ng katawan, kundi sa presensya. Ang buntot nito ay kumikislap na parang ugat ng liwanag, at ang mga mata nito ay may lalim na hindi pangkaraniwan. Napaatras ang mga lalaki. Ano yan? Bulong ng isa. Ngunit bago pa sila makakilos, muling nagbago ang paligid. Mula sa dilim ng kagubatan, lumitaw ang mga nilalang. Mas marami. Mas mabigat ang presensya. At sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan sa kanilang paglapit. Atin na ang kapalit. Sabay-sabay nilang wika. Naramdaman ni Vincent ang lamig na tumagos sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya umatras. Lumapit siya sa palaka. Hindi sila ang dapat, mariin niyang sabi. Tahimik ang paligid. Ngunit ang mga nilalang ay hindi huminto. Unti-unti silang lumapit sa tatlong lalaki. Nawala ang tapang ng mga ito. Hindi namin alam, nanginginig na sabi ng isa. Ngunit huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, naalala ni Vincent ang kanyang desisyon sa ilalim ng balete. Pinili niyang putulin ang kasunduan. Pinili niyang tanggapin ang katahimikan kaysa sa pahiram na kapangyarihan. Ngunit ngayon, may ibang taong muling nagbukas ng pinto. Atin na ang kapalit, muling wika ng mga nilalang. Napapikit si Vincent. At sa pagkakataong iyon, gumawa siya ng isang pasyang hindi niya inaasahan. Lumakad siya pasulong. Sa akin ninyo kunin, sabi niya.
Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki. Hindi, dugtong niya. Ako ang unang tumanggap. Ako ang dapat managot. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga nilalang ay huminto. At sa unang pagkakataon, ang kanilang tingin ay lumipat kay Vincent. Ang palaka ay biglang tumalon sa kanyang harapan. Muli, nagliwanag ang paligid. Mas maliwanag kaysa dati. Mas malakas. Mas mapangyarihan. At sa liwanag na iyon, tila may naganap na hindi nakikita. Isang paglipat. Isang pagtanggap. Unti-unting humupa ang liwanag. At nang muling luminaw ang paligid, wala na ang mga nilalang. Ang tatlong lalaki ay nakahandusay sa lupa, nanginginig ngunit buhay. At si Vincent ay nakatayo pa rin, ngunit may nagbago. Ramdam niya ang bigat sa kanyang katawan. Parang may kinuha, parang may nawala. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Huminga siya ng mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw. Natapos na ang paghahabol. Natigil na ang pagkuha. At ang kapalit ay kanyang tinanggap. Tumingin siya sa palaka. Ang liwanag nito ay halos wala na. At ang buntot nito ay tila isang simpleng bahagi na lamang ng katawan nito. Ngunit sa mga mata nito, may isang bagay na naiwan. Isang tahimik na pagkilala. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, tumayo si Vincent. Hindi na bilang sabongero, kundi bilang isang taong piniling akuin ang kapalit upang matapos ang isang siklo. At sa katahimikan ng gabing iyon, nagsimula ang huling yugto ng kanyang kwento. Ang buhay matapos ang lahat. Dumating ang umaga na tila ibang-iba sa mga nakaraang araw. Tahimik ang paligid ng kubo ni Vincent. Ngunit hindi na ito ang katahimikang may halong pangamba. Ang hangin ay banayad at ang liwanag ng araw ay unti-unting sumilip sa pagitan ng mga puno na para bang may bagong simula na ipinapahiwatig. Dahan-dahang nagising si Vincent. Mabigat pa rin ang kanyang katawan, tila may iniwang bakas ang nangyari noong gabi. Ngunit sa kabila nito, may kakaiba siyang naramdaman. Isang gaan na matagal na niyang hindi naranasan. Umupo siya at tumingin sa paligid ng kanyang kubo. Ang lahat ay nasa ayos. Walang bakas ng kaguluhan. Walang aninong nagmamasid. Walang presensyang nakatago sa dilim. Tahimik. Totoong tahimik. Napatingin siya sa sulok kung saan niya huling nakita ang palakang may buntot. Naroon ito, ngunit hindi na tulad ng dati. Ito ay isang simpleng palaka na lamang. Wala nang liwanag. Wala nang kislap ang buntot. At ang mga mata nito ay wala na ang lalim na dati niyang nakikita. Lumapit si Vincent at dahan-dahang umupo sa tabi nito. Natapos na, mahina niyang sabi. Hindi siya umaasang sasagot ito. Ngunit hindi na niya kailangan ng sagot. Sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pahiram ay nabawi na. Ang kapalit ay kanyang tinanggap.
at ang balanse ay muling naibalik. Lumabas siya ng kubo. Ang baryo ay unti-unti nang nagigising. May mga taong naglalakad, may mga batang naglalaro, at ang karaniwang ingay ng umaga ay muling bumalik. Ngunit sa kanyang paningin, tila mas malinaw ang lahat. Mas payapa, mas totoo. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae mula sa kapitbahay. "Matagal kang hindi nakita sa sabungan," sabi nito. Bahagyang ngumiti si Vincent. "May iba na akong pinili," sagot niya. Hindi na siya nagdagdag pa. Hindi na rin siya tinanong. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pangangailangang ipaliwanag ang kanyang sarili. Lumipas ang mga araw. Hindi na bumalik si Vincent sa sabungan. Sa halip, inalagaan niya ang kanyang mga manok bilang kabuhayan. Hindi para sa laban, kundi para sa simpleng pamumuhay. Natuto siyang magtanim, mag-alaga, at mamuhay nang hindi umaasa sa swerte. Ang palaka ay nanatili sa kanyang paligid. Ngunit ito ay naging bahagi na lamang ng kanyang araw. Tahimik, payak, at walang misteryo. Minsan, kapag gabi at tahimik ang lahat, napapatingin si Vincent sa kagubatan. Naalala niya ang balete, ang mga nilalang, ang liwanag. Ngunit sa halip na takot, ang nararamdaman niya ay pag-unawa. Hindi lahat ng biyaya ay dapat tanggapin. Hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat angkinin. At hindi lahat ng swerte ay para sa tao. Sa isang hapon, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanyang kubo, napansin niyang ang palaka ay dahan-dahang lumapit sa gilid ng bakuran. Tumigil ito sandali, at saka tumalon papunta sa damuhan. Hindi na ito bumalik. Pinanood lamang ni Vincent ang pag-alis nito. Wala siyang sinabing salita. Wala siyang ginawang pagpigil. Dahil alam niyang tama ang lahat. Ang bawat bagay ay may pinagmulan. At ang bawat bagay ay may pagbabalik. Sa paglubog ng araw, nanatili siyang nakaupo, pinagmamasdan ng unti-unting pagdilim ng langit. At sa kanyang puso, may isang katahimikan na hindi kailanman kayang ibigay ng panalo. Isang katahimikan na bunga ng tamang pagpili. Doon nagtapos ang kwento ni Vincent. Hindi sa gitna ng tagumpay, kundi sa gitna ng pag-unawa. At sa bagong liwayway na kanyang hinarap, dala niya ang aral na hindi matutumbasan ng anumang swerte. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa panalo, kundi sa kakayahang bitawan ang hindi nararapat angkinin. Wakas,